Hello guys! Hello Pisces! Welcome dito sa aking channel. Kapalaran 888, advance happy birthday doon sa mga Pisces na magba-birthday. Malapit na. Yung iba naman, Pisces na magba-birthday ng March. Super advance sa'yo. Okay, so tingnan natin Pisces yung new moon energy message guidance para sa'yo. Kasi yung new moon ngayon is sa energy nyo. New moon in Pisces siya. So, tingnan natin kung emotional ka ba? Emotion ba? Relationship? Ano ba yung possible na energy, emotion, guidance na pwedeng? Ito pala is, yung card mo dito is new moon card to. Okay? Okay, so tingnan natin. Pisces, thank you sa lahat ng Pisces na patuloy na sumusubaybay dito sa aking channel. Maraming salamat pa sa inyong lahat. Pasensya na kung hindi tayo masyadong nag-upload ng maraming videos. Dahil may mas importante akong ginagawa sa ngayon. And siguro babawi ako by the end of March or April, first week of April. So, kailangan mo na akong asikasuhin sa ngayon. Okay, so, pero, nandito pa rin tayo. Pisces. Okay, first card mo is from Kali. Kali Pisces. Ano ang magsisimula sa buhay mo? Ano ang kailangan simulan? Ano yung papasok? Ano yung posibleng magliliwanag sa buhay mo? Okay? From Kali to, so, sinasabi sa'yo dito, Pisces, na step into unknown. Do not be afraid. Wow. Napakalaking mensahe ito para sa inyo dahil new beginnings to eh, 'di ba? So sinasabi na yung new moon in Pisces ngayon para sa mga Pisces is zero the full, 'di ba? Pag sinabing zero the full, hindi mo alam kung saan ka papunta, hindi mo alam kung ano yung pupuntahan mo, hindi mo alam kung saan to patungo. Kahit hindi mo alam, kahit unknown siya, take risk. Okay? And do not be afraid. Ang nakikita ko dito sa mga Pisces na to is either travel, working abroad, working international, changing of career, changing of business, change of location, relocation, travel, or pwedeng residence. Siguro nakikita ko sa inyo dito, meron kayong worries, fear, worries, parang gano'n. Nag-aalala kayo sa mga possible na mangyayari sa mga susunod na araw. But dito sa baraha from Kali, sinasabi sa'yo na step into unknown. Diba? So take risk, do not be afraid. Okay? Kasi pag palagi tayong takot, talagang hindi tayo mag-grow. Kasi, diba? Takot nga tayo. Okay. Okay, so, eto ay para sa lahat ng Pisces. I hope na resonated ka. And ito ay full moon, new moon energy card din to. So, tingnan natin, Pisces. Okay. Okay, first card natin sa second deck mo is the morning. Wow, morning. So, meaning niya, it's new beginnings. Diba? Morning, it's new beginnings. So, sinasabi sa'yo talaga dito ng barahan na expect new beginnings, expect new life, expect, ang nakikita ko kasi may dasan dito eh, 'di ba? Parang ano to eh, yung bukang liwayway, 'di ba? So ang meaning ng bukang liwayway is pag-asa, transformation, pagsisimula. So nakikita ko sure dito na ang dala sa'yo ng full moon and new moon ngayon, especially sa new moon and Pisces, sa sign mo siya, is pagsisimula. Yun nga sabi ko, pwedeng lilipat ka sa bagong trabaho, bagong bansa, bagong lugar, changes to, okay? Next card natin, same din dito, Empress, you're the full Kali. So, yun, new beginnings, 3 cards ka na, and nagsasabi sa'yo dito na new beginning siya, okay? The Empress, para siyang nurturing mother, di ba? Pwedeng may bago kang baby, may inalagaan kang baby, buntis ka, or nagpaplano kang mabuntis, may bago kang planong business na i-launch,
may gusto kang lipatan na bansa or residence, meron kang gustong lipatan din na, like for example, location ng business, parang ganun. So, maraming pagsisimula ito na gagawin mo. And yung iba din sa iyo dito, Pisces, is all about health. May pagbabago na magaganap sa health mo. Like for example, kung may iniinom kang gamot, siguro yung gamot mo ay hindi mo na kailangan ng inumin. Pero depende yun sa tao ha. Make sure na pumunta ka sa doktor para i-verify yan. Or pwedeng yung iba sa inyo dyan ay may mga bagong health regimen or health lifestyle, new health lifestyle sila. And ang impress guys is napakaganda niya kasi nag-o-offer yan ng para siyang Wheel of Fortune. Okay? Wheel of Fortune especially sa mga mother na Pisces, babaeng Pisces, lola, basta babae siya. Dito napaka-fertile. Fertile ng energy mo. Basta new moon is new beginning. So, related yung baraha mo para sa'yo. So, itong new moon na to sa sign mo, talagang may magbabago sa buhay mo. Okay? Prince of Cups, wow! So, if may nanliligaw sa'yo, it's either manliligaw, new friendship, new collaboration, no connection, parang ganon, mga bagong tao sa buhay mo. Dito sinasabi na may progress, may growth, may development, okay? Like for example, yung Pisces na to, gusto niyang mabuntis. Ngayon is kasalukuyan siyang nagpapaalaga sa isang doktor. Dito sinasabi na may progress siya. Like relationship, may relationship kang bago ngayon, it's either friendship or kung sino man itong karelasyon mo, progress siya, may progress. And dito din sinasabi na kung single ka na Pisces, posibleng makatagpo ka ng taong mamahalin na kailangan mo pang bumiyahe ng malayo. So pwedeng ibang bansa siya or ibang region sa Pilipinas. Wow. So Queen of Torches. At guys, sinasabi sa'yo ng barahan na freedom siya. So, in the coming months, maybe 7 months from now, so i-count mo na siya, March, April, May, June, July, August, September. So, pwedeng from September, magpaplano ka ng travel. Okay? You are free na at this time. Kasi, parang nakapag-ipon ka na ng pamasahe, or posibleng from September, yung plano mong bakasyon is pwedeng for the month of December, diba? Yung Christmas and New Year. So, nakikita ko sa'yo dito na napakaganda ng mensahe mo. Okay? And, tingnan natin dito sa second deck mo ng third deck na pala, sorry. Tingnan nyo, maganda din to. Okay? Pisces. May nakikita din ako sa'yo dito kasi ano siya, Prince of Cups. Pwedeng friendship to. Pwedeng may makikilala ka from February onwards na pwedeng maging kaibigan mo. And malaki yung impact na to sa buhay mo. Pwedeng mabago yung takbo ng mindset mo, ng emotion, or anything. Okay? Okay. 3, 4, and 5. And sa ilalim mo dito is the Sun. Diba? So, kung makikita mo dito sa ilalim, sinasabi na may mga Pisces dito na kung ano man ang sisimulan mo sa buhay, this new moon, ay posibleng magdadala to sa'yo ng happiness. Okay? Happiness. Sobrang happiness siya. And kung makikita mo dito may bata, diba? So, posibleng ikaw ay Pisces, nanay ka or tatay ka. Yung happiness na ito is dahil sa anak mo, dahil sa apo mo, dahil sa pamangkin, sa maliliit na bata to. Okay? Okay, so 8 of Air, 8 of Swords, and Temperance. 2 of Air, Queen of Air, and 5 of Water. 5 of Water, nakikita ko sa'yo dito na may iba sa inyo dyan na posible na marami talaga kayong kinakatakutan. Okay? Yun nga, sabi sa'yo dito ng Kali, huwag kang matakot. Kung ikaw, Pisces, ay nasa sitwasyon ng 8 of Air, yung 8 of Air kasi, 8 of Swords yan, mga ano lang siya, mga self-imposed restriction sa buhay mo. Okay? Like for example, marami kang kinakatakutan. Yung iba nagkaka-anxiety, depression, nagkaka-nervyos dahil sa wala namang kwentang bagay.
Dito sinasabi, huwag tayong masyadong aggressive, huwag tayong masyadong impulsive, relax lang, kalma lang. Hindi lahat ng nangyayari sa buhay mo, kailangan mo ng reaksyon. Hindi lahat ng pangyayari dyan sa paligid mo, kailangan mong mag-react. Diba? So, eto yung possible emotions mo na mararamdaman this new moon. Nakikita ko sa'yo dito, mayroong ang fear. So, ang kailangan mo lang is temperance. Ang fear na to, pwedeng takot tungkol sa money, tungkol sa health, tungkol sa pamilya, or emotion, na hindi naman dapat katakutan. Ang 2 of air na to is all about decision making. Okay? Pwedeng naharap ka sa dalawang decision, susi and gunting, scissor. So, sinasabi dyan sa'yo na pwedeng ino-offeran ka ng universe ng changes, ng morning, ng impress, ng Kali, but parang hindi ka masyadong sigurado. Alam mo yon, binibigyan ka na ng universe ng pagkakataon na makapagsimula ng bagong buhay, but sa kailalim-aliliman ng puso mo, parang iniisip mo, kaya ko ba to? Parang gano'n. So don't worry, do not be afraid. Queen of Air, Queen of Swords, sinasabi ng Bara sa'yo dito na kailangan mo na talagang makaalis sa mga negative emotions. And sabi sa'yo dyan, ng Queen of Air, tsaka 5 of Water na, minsan, okay, minsan, meron tayong mga takot na pwede naman nating alisin sa buhay natin. But, komportable tayo sa takot na yan, na parang sineset aside mo na lang, pagkagising mo sa umaga, the other day, parang nawala na yung takot, tapos babalik din naman siya 3 days after. So, nakikita ko siya dito na dapat Queen of Air ka na. Yung Queen of Air, dapat innovative ka, diba? Dapat may initiative ka para makaalis dyan sa kung ano man na emotional burdens, emotional fear, emotional restrictions, parang ganun. So, ikaw yung magde-decision yan, okay? Thank you, Pisces. Bye!